Bandang alas 10 ng umaga noong December 29, 2023, nakatanggap ng agarang tawag sa 911 ang mga pulis ng Arlington. Nanginginig ang boses ng tumawag habang ikinuwento ang nakakatakot na eksena na nasaksihan niya sa harap mismo ng parking lot ng isang Vietnamese pho restaurant. Isang babae ang nakipagbuno sa isang hindi kilalang lalaki. Pero biglang naputol ang tawag nang makita ng saksi na mabilis na sumakay ang suspect sa isang sasakyan at humarurot palayo. Iniwan ang babae na wala ng malay sa malamig na semento. Dahil sa bigat ng sitwasyon, agad na rumisponde ang mga pulis ng Arlington at tumating sa lugar makalipas lamang ang ilang minuto. Ang eksena ay nasa isang maliit na shopping center sa 6500 block ng New York Avenue. Pagdating ng mga pulis, bumungad sa kanilang katawan ng isang babaeng nakahandusay nang wala ng malay sa tabi ng parking area. Hindi pa maunawaan ng mga residente kung ano ang nangyari, habang ang ilang empleyado naman mula sa katabing tindahan ay nagtipon at nanood mula sa malayo, halatang nag-aalala at nagulat. Matapos ang maingat ng pagsusuri, kinumpirma ng mga pulis na wala ng buhay ang babae. Nakahiga siya nakatihaya sa matigas na sahig malapit sa isang sasakyan na nakabukas pa ang pinto. Tinatayang nasa 50s ang edad ng biktima, isang babaeng Asian na nakasuot pa ng payak na damit na wari ba'y papasok pa lamang sana sa trabaho. Matindi ang pinsala sa ulo ng babae at basang-basa ng dugo ang kanyang buhok. Makikita rin sa katawan ng biktima ang bahagyang marka ng gulong, habang ang semento sa paligid ay may malalim na gasgas at guhit ng mga dugo. Lalo kapansin-pansin ang maitim na bakas ng goma ng gulong na naiwan sa sahig. Dahil sa malinaw na ang mga palatandaang ito, mabilis nang nakapagbigay ng paunang pagsusuri ang mga pulis. Malamang ay nasagasaan ng sasakyan ang biktima. Sa pinangyarihan ng krimen ay may mga nakakalat na mga personal na gamit gaya ng isang metal na keychain, ilang perang papel na nahulog mula sa pitaka at isang cellphone na basag ang screen na natagpo ang ilang metro ang layo mula sa katawan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay nawawala ang bag ng biktima. Ang naiwan lamang ay ang napigtas na strap na naiwan malapit sa kanya. Kagagaling ba ng biktima sa bangko matapos mag-withdraw o balak ba niyang dalhin ang perang yon sa isang partikular na lugar? Ano man ang motibo, hindi napansin ang pera. Ito ang nagpapahiwatig na naganap ang krimen sa pagmamadali at pagkataranta. Malamang ay ang bag lamang ang naagaw ng salarin bago ito mabilis na tumakas sa pinangyarihan. Agad na nilagyan ng police line ang lugar ng insidente at nagsimula ng masusing paghahanap na iba pang posibleng ebidensya ang mga pulis. Kaya ang tanong sinong malupit na pumatay sa kanya at bakit siya ang naging target. Ang lahat ng ito ay naganap sa paradahan mismo sa harap ng Son Nam Restaurant, isang Vietnamese restaurant na nakapwesto sa hanay ng maliliit na tindahan sa New York Avenue. Umagang iyon, hindi pa bukas ang restaurant para sa mga customer. Ang mga natitiklop na upuan sa labas ay may mga patak pa ng hamog, habang abala ang forensic team sa pangongolekta ng mahahalagang ebidensya mula sa mga bakas ng gulong hanggang sa mga yapak sa pinangyarihan. Agad namang kumilos ang mga investigador sa paligid para kausapin ang mga residente. Gayunpaman, ang tanging direktang saksi na natagpuan nila ay nakapagbigay lamang ng limitadong impormasyon. Ikinuwento ng saksi na mula sa malayo, malabo niyang nakita ang isang matangkad na lalaki na nakipagbuno sa biktima bago ito umalis na sumakay sa kotse at tumakas. Ang pangyayari ay nangyari ng napakabilis, kaya't hindi na ito nakuhanan ng plaka ang sasakyan o malinaw na natandaan ang mukha ng salarin. Ang tanging nakumpirma ng mga pulis na ang salarin ay nakasakay sa isang puting SUV. Sa mga unang oras matapos ang krimen, ang pinakamahalagang gawain ng mga pulis ay makilala kung sinong babaeng biktima. Ngunit ang tila simpleng trabaho ay naging malaking hamon dahil lahat ng gamit na pwedeng makatulong sa pagkakakilanlan gaya ng mga ID, pitaka at cellphone ay nawala kasama ng ninakaw na bag. Habang nawawala na ng pag-asa ang mga investigador, may isang pulis na nakapansin ng maliit ngunit napakahalagang detalye, isang keychain na nakakalat malapit sa katawan. Nang suriin ito ng mabuti, natuklasan nila ang isang maliit na plastic na tag na may logo ng isang restaurant na nakakabit sa keychain. Nang baliktarin ang tag, malinaw na lumabas ang mga salitang Pho Son Nam Arlington, Texas. Dahil sa mahalagang ebidensya, agad na nagkaroon ng konklusyon ng mga pulis na malamang ay may malapit na kaugnayan ang biktima sa Pho Son Nam Restaurant.
Maaaring isa siyang empleyado o baka mismo may-ari ng Vietnamese restaurant na nakapagtataka dahil sa eksaktong nasa tapat lang ng pinangyarihan ng krimen. Ang pagkatapat ng lugar ay nabigay daan sa isang hinala. Posible kaya na ang biktimang nakaatas na magbukas ng restaurant nung umagang yon. Pinalakas ang hinalang ito ng maraming malinaw na palatandaan. Ang biktima ay nakasuot ng simple, bagay sa isang taong papasok ng maaga sa trabaho. Lalo pang kapansin-pansin dahil sa bulsa ng kanyang coat ay may nakita pang malaking halaga ng pera. Malamang nakalaan yon para sa panukli sa negosyo o kaya ay para i-deposit ang kinita mula sa nakaraang araw. Lahat ng palatandaang ito ay nagtuturo sa isang direksyon. Hindi ito basta-bastang pagnanakaw. Malamang kilala ng salarin ang mga nakagawian at schedule ng biktima. Upang mapatunayan ang hinala, agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis sa may-ari ng restaurant. Ilang minuto lang lumipas, dumating sa pinangyarihan ng isang lalaking nasa middle age na nagangalang Daniel. Baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Ngunit ang pinakamasakit na sandali dumating na makita niyang babaeng wala ng buhay sa sahig. Parang huminto ang oras. Nanlumo siya at tila hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang biktima pala ay ang kanyang pinakamamahal na asawa na nakausap pa lang niya ilang oras bago naganap ang trahedya. Sa wakas ay natukoy na ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ay si Tomay Teo, 56 years old, na mas kilala ng buong komunidad bilang si Kim. Isinagawa ang pagkilala sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Tarrant County Medical Examiner's Office gamit ang fingerprint examination, paghahambing ng personal na record at ang masakit na kumpirmasyon mula mismo sa pamilya ni Kim. Nang kumalat ang malungkot na balita sa komunidad, ang lahat ay nabigla at matinding nagdalamhati. Hindi matanggap ng mga tao ng paboritong may-ari nila ng Pho restaurant na lagi nakangiti habang bumabate at nagsisilbi ay biglang binawian ng buhay sa mismong harapan ng kainan na buong puso niyang itinayo. Ang kwento ng buhay ni Kim ay larawan ng karaniwang paglalakbay ng isang Vietnamese immigrant na may American dream. Ayon sa kanyang pamilya, ilang dekada nang nakakalipas mula nang iwan niya ang Vietnam upang lumipat sa Amerika. Dala ang pangarap na magkaroon ng mas maayos at magandang buhay. Maraming taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng sipag at matinding dedikasyon na itayo ni Kim at ng kanyang mister ang Pho Sonam Restaurant sa New York Avenue sa Arlington. Mula sa maliit na tindahan nung una, unti-unti itong lumago at naging mahalagang destinasyon na ng mga mahilig sa Vietnamese food sa Texas, pati na rin ng mga lokal na customer na gustong tikman ang tradisyonal na pho. Ang naalala ng mga parokyano kay Kim ay hindi lang kanyang husay sa pagluluto, kundi pati na rin ang mainit niyang pagtanggap sa lahat. Kahit hindi perpekto ang kanyang Ingles, ang kanyang mga ngiti at pagbati na may halong simpleng Ingles at pamilyar na wikang Vietnamese ay lumikha ng isang maginhawa at masayang kapaligiran. Ang buhay ni Kim ay puno rin ng kaligayahan kasama ang kanyang malaking pamilya. Madalas na nagtitipon-tipon ang kanyang mga anak at apo na nagbibigay ng larawan ng isang masaya at maayos na tahanan na inaasam ng lahat. Isa sa kanyang mga anak na babae na si Jennifer ay emosyonal na nagbahagi tungkol sa kanyang dakilang ina. Ayon sa kanya, ang kanyang ina ay isang napakabait at maalagang babae. Lagi niyang inuuna ang pamilya at ang mga tao sa paligid niya. Mas inaalagaan pang iba kaysa sarili niya. Hindi lamang siya minahal ng kanyang pamilya, kundi iginagalang at pinahahalagan din siya ng buong komunidad dahil sa kanyang kabaitan at pagiging handang tumulong. Madalas siyang magbigay ng libreng pagkain para sa mga charity events ng simbahan at aktibong nakikilahok sa mga fundraising upang suportahan ang mga kababayan na dumaranas ng kahirapan sa buhay. Nang sinuri ng mga imbestigador ang plano ni Kim noong umagang iyon, unti-unting lumabas ang malinaw na larawan. Kinumpirma ng parehong pamilya at mga empleyado ng restaurant na balak niyang dumaan sa restaurant depot sa Fort Worth, isang wholesale food center na nagsusupply para sa mga kainan, upang bumili ng mga kailangang sangkap para sa pang-araw-araw na negosyo. Pagkatapos ng kanyang pamimili, babalik na siya sa restaurant para maghanda sa pagbubukas gaya ng nakasanayan. Ang dalang malaking halaga ng pera sa bulsa ng kanyang coat ay malamang nakalaan para pambayad sa mga binili o panukli para sa mga customer sa buong araw. Nakasuot siya ng makapal na damit na akbang lamang para sa malamig na panahon. May pera sa kanyang bulsa at sa kanyang sasakyan ay may isang malaking kahon na pahiwatig na natapos na niya ang bahagi ng kanyang pamimili.
Umalis si Kim mula sa kanilang bahay ng maaga, dumaan sa iba't ibang lugar para bumili ng gamit at sa huli ay bumalik sa restaurant bandang alas 10 ng umaga. Ngunit ang detalyadong impormasyong ito ay nagbukas ng seryosong tanong para sa mga investigador. Maari kayang ito isang random na pag-atake? Kung si Kim ay nagpunta sa maraming lugar buong umaga, malaki ang posibilidad na may taong palihim na sumusunod at nagmamatsyag sa kanya bago magdesisyong umatake. Maaring nakita siya ng salarin sa bangko habang may naasikaso o kaya ay sa tindahan habang namimili. Tapos ay palihim na sinundan siya hanggang makakita ng tamang tiyempo para umatake. Sa mga unang araw ng investigasyon, kumalat ang samon-saring chismis at hindi beripikadong impormasyon. Kabilang na ang sabi-sabi na si Kim daw ay dumaan muna sa bangko para mag-withdraw bago bumalik sa restaurant. Ngunit makalipas ang ilang linggo ng masusay investigasyon, opisyal na itinama ng mga pulis ang balitang ito. Siguradong hindi dumaan si Kim sa anumang bangko noong umagang yon. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng lahat ng record ng transaksyon at CCTV mula sa mga bangko sa paligid, nakumpirma ng lahat ng kanyang pinuntahan ay mga tindahan lamang at walang ebidensya na siya'y nag-withdraw ng pera. Pero nang tuluyang maalis ang bangko sa listahan ng mga pinagdududahan ng lugar, nakatuon ang investigasyon sa mga aktwal na pinuntahan ni Kim bago siya pinaslang. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa pamilya at mga kaibigan, nalaman ng mga pulis na si Kim ay isang tahimik na tao. Walang personal na kaaway o alitan na maaari magbunsod sa ganitong kalapitan. Kumpirmado rin ng lahat ng nakakilala sa kanya na wala siyang kaaway, hindi sangkot sa komplikadong usaping pinansyal at wala ring tensyonadong relasyon. Dahil dito naging malaking hamon ang pagtukoy sa salarin na nangangailangan ng matinding tiyaga at husay. Noong umaga ng December 29, 2023, agad na kumilos ang mga investigador upang mangalap ng ebidensya mula sa mga surveillance camera sa buong paligid. Sa kabutihang palad, katabi mismo ng Fast-Sonam restaurant ay may daycare center na mayroong security camera na sakop ang buong parking lot. Dahil sa kahalagahan ng pahiwatig na ito, agad na nakipag-ugnayan ang mga investigador sa pamunuan upang humingi ng pahintulot na makuha ang lahat ng video data sa kritikal na oras ng krimen. At doon nakuna ng camera ang isang napakahalagang ebidensya. Ilang minuto bago pa dumating ang unang pulis sa pinangyarihan, isang puting SUV ang bigla ang lumitaw sa video, kumikilos sa paraang kahina-hinala. Matapos sa masusing pagsusuri sa video, natukoy ng mga eksperto na ito ay isang bagong puting Dodge na gumagalaw ng hindi pangkaraniwang bagal sa likod ng hanay ng mga tindahan eksakto sa oras ng pagtatalo sa pagitan ng salarin at ng biktima. Bagaman hindi malinaw ang kalidad ng kuha ng camera upang makita ang plaka o mukha ng umatake, malinaw na naitala ang mga katangiang naglalarawan sa sasakyan. Gumamit ang Arlington Police ng traffic camera system at automatic license plate readers na nakalagay sa mga pangunahing kalsada. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng data mula umaga hanggang hapon noong December 29, umaasa silang matunton ang puting SUV na tumakas. At hindi nga nagtagal ay nakuha na ng camera malapit sa pinangyarihan ng isang puting Dodge na papalayo na umalis kaagad pagkatapos ng krimen. Pinakamahalaga, nakuhanan ng camera ang plaka ng sasakyan na isang Texas plate. Agad na sinuri ng mga investigador kung kaninong sasakyan nakarehistro ang plaka, ngunit nang i-check nila ang database, laking gulat ng mga pulis nang matuklasan na ang Texas plate na gamit ng puting SUV ay nakarehistro pala sa ibang sasakyan. Partikular, ang plaka ay pagmamayari ng isang customer na nagrerenta ng kotse sa Enterprise at ang sasakyang yon ay naibalik na bago pa man nangyari ang krimen. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na gumamit ang salarin ng peke o ninakaw na plaka. Ang natuklasang ito ay lalong nagpabigat sa kaso dahil ipinakita nito na ang salarin ay may maingat at planadong paghahanda para maitago ang tunay na pagkakakilanlan ng sasakyan. Gayunpaman, nanatiling pinakamahalagang pahiwatig noon ng SUV. Dahil dito nagpasya ang mga investigador na tutukan ang sasakyan para matunton ang salarin. Hinati nila ang kanilang gawain sa dalawang direksyon. Ang isa ay nakipag-ugnayan sa Enterprise Rental Company upang malaman ang pinagmula ng SUV. Pinaghihinalaang ito ay isang rental car. Ang isa naman ay nagpatuloy sa paggamit ng automatic license plate reader network upang subaybayan ang paglalakbay ng SUV.
Mula sa datos ng Enterprise, natukoy ng mga detective na ang Texas plate ay orihinal na nakarehistro sa isang Dodge na nirentahan sa Dallas ng isang lalaking pansamantalang tinawag na si Alex. Si Alex ang unang nagrenta ng sasakyang yon, ngunit noong umaga ng December 29, nang mapansin niyang nawawala ang likurang plaka, agad niya itong inireport sa kumpanya at ibinalik ang kotse bandang alas 11 ng umaga ng parehong araw. Napakahalaga ang impormasyong ito dahil pinatunayang ang plaka ay sadyang ninakaw at hindi basta aksidente lang. Nawala ito sa pagitan ng gabi ng December 28 at umaga ng December 29. Bukod pa rito ang pagbabalik ni Alex ng sasakyan sa kumpanya ng alas 11 noong December 29 ay nagpapakitang pagkatapos mismo ng krimen na ibalik na ang rental car habang ang ninakaw na plaka ay nakakabit pa rin sa SUV ng salarin na umiikot kung saan-saan. Ayon sa data mula sa mga CCTV camera, matapos maibalik ni Alex ang kotse, may mga ulat pa rin lumabas na may sasakyang gumagamit ng parehong plaka sa mga kalsada. Dahil sa camera network, unti-unting na-reconstruct ng mga pulis ang daan ng pagtakas ng pumatay. Umalis ang SUV mula Arlington matapos ang krimen at bumiyay papunta sa mga karatig na county sa Dallas-Fort Worth area. Pagsapit ng December 30, bandang tanghali, naitala ng mga camera sa Irving ang huling pagkakataon na ginamit ng SUV ang Peking Texas plate. Pagkatapos nito, tuluyan ang nawala sa sistema ang plaka na malamang ay inalis na ng salarin. Ilang oras lang lumipas nung hapon ng December 30, bandang alas 5 ng hapon. Isang camera sa Houston, mga 250 miles mula sa Irving, ang nakakita ng puting Dodge na gamit naman ay Louisiana plate. Naikumpara ng mga technician ang kuha mula sa Houston sa mga naunang larawan mula sa pinangyarihan ng krimen, napansin nila ang mga eksaktong pagkakatulad mula sa taon at modelo ng sasakyan hanggang sa maliit na dents sa kanang hulihang fender. Lahat ay tugma. Dahil sa pagkakaparehong ito, hindi na ito binaliwala ng mga pulis. Napagpasyahan nila na malamang ay bumalik ang salarin sa Houston area ng South Texas kinabukasan, habang ibinalik ang orihinal na plaka ng sasakyan. Lumabas din ang isa pang mahalagang detalye. Nakarecord sa CCTV ng Restaurant Depot East Fort Worth kung saan namili si Kim bago siya pinatay ang isang lalaking sakay ng puting Dodge na tila sinusundan siya sa parking lot ng tindahan. Pinalaki ng investigation team ang kuha at napansin nila ang isang parihabang sticker sa windshield ng SUV na karaniwang makikita lamang sa mga sasakyang nakarehistro sa Louisiana. Ito nagsilbing matibay na ebidensya na ang sasakyang ito ay orihinal na may plakang Louisiana at hindi Texas. Sa madaling salita, ginamit ng kriminal ang taktika ng pagpapalit ng plaka para malito ang mga pulis habang gumagawa ng krimen sa Texas. Sa puntong ito, mas malinaw na ang larawan ng krimen. Ang salarin ay may koneksyon sa Houston sa South Texas, ngunit gumamit ng sasakyang may plaka ng Louisiana na nirentahan. Nagmamaneo siya paakyat sa North Texas, nagsabit ng Peking Texas plate para magmukhang lokal ang sasakyan, at matapos ang krimen ay bumalik sa Houston at inalis ang Peking plaka. Noong unang bahagi ng January 2024, nang matiyak ng mga imbestigador ng SUV ay nirentahan, inilaan nila ang atensyon sa kontrata ng pagrenta ng Dodge na may plakang Louisiana. Nakipag-ugnayan sila sa sangay ng Enterprise sa Houston at mabilis na natuklasan ng isang puting Dodge na may plakang Louisiana na nirentahan noong umaga ng December 28, 2023 sa isang sangay ng Enterprise sa Houston. Ang nakapangalan sa kontrata ay isang batang babaeng itim na pansamantalang tinawag na Brianna. Ang paunang kontrata ay para lamang sa ilang araw, ngunit pagsapit ng unang bahagi ng January 2024, hindi pa rin ito naibalik. Dahil dito nagsimulang maghinala ang mga pulis na baka may kaugnayan ang babaeng ito sa salarin. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nila na si Brianna ay konektado sa isang lalaki sa Houston na nagngangalang Fernando Taylor, isang 35 years old na itim na lalaki. Lumutang ang pangalang ito dahil sa isang napaka-espesyal na dahilan. Noong 2019, naaresto si Fernando kasama ang 5 pang kasamahan dahil sa serye ng tinatawag na tracking robberies o pagsusubaybay at pagtutok sa mga biktima mula sa bangko at saka sila ninanakawan gamit ang armas. May record din siya ng paggamit ng mga peking plaka para makaiwas sa mga pulis.
Ayon sa tala, si Fernando ay kakalabas lamang mula sa pagkakakulong sa federal prison noong December 21, 2023, 18 araw bago naganap ang pagpatay kay Kim sa Arlington. Ang pagkasabay ng petsa at ang paraan ng krimen ay agad na nagdulot ng hinala sa mga investigador na si Fernando ay nasa likod ng pagnanakaw at pag-atake kay Kim. Dagdag pa rito ng paunang tanungin ng mga pulis sa mga kaibigan ni Brianna, sinabi nila na ipinahiram ni Brianna ang SUV sa isang kaibigan na kilala sa palayaw na pimp matapos itong rentahan. At ang palayaw na iyon ay siya ring ginagamit ni Fernando sa Houston. Sa puntong ito, malinaw na sa mga investigador na ang numero unong sospek ay si Fernando, isang tao dating nahatulan sa kasong pagnanakaw. Kamakailan lamang nakalaya, may kasaysayan ng pagpapalit ng plaka at konektado sa taong nagrenta ng sasakyan. Gayunpaman, kailangan pa ring patibayan ang lahat ng hinala gamit ang tunay na ebidensya. Kaya't nagpasya ang Arlington Police na magpadala ng grupo ng mga investigador patungong Houston para makipagtulungan at magsagawa ng sekretong pagmamanman. Nakipag-ugnayan ang mga investigador mula Arlington sa Crime Suppression Unit ng Houston Police Department. Sinimulan nilang bantayan ang lugar kung saan nakatira si Fernando sa isang suburban area ng Houston. Sa mga nakuhang-kuha ng kamera, nakita ang personal na sasakyan ni Fernando, isang Chevrolet Silverado na madalas pumapasok at labas sa naturang lugar. Bukod pa rito, napansin din na ang nirentahang Dodge na may plakang Louisiana ilang beses ding lumitaw sa lugar pagkatapos ng December 30. Pero mula January 25, hindi na ito muling nakita, malamang ay itinago o inilipat na sa ibang lugar. Dahil napakahalaga na matunto ng SUV bilang pangunahing ebidensya, nagpasya ang mga investigador na magsagawa ng direktang paghahanap sa sasakyan upang makakuha ng mahahalagang forensic evidence. Noong January 24, 2024, matapos ang matyagang pagsunod sa mga pahiwatig at paghahanap sa iba't ibang lugar, natuklasan ng mga investigador ang kahina-hinalang Dodge na may plakang Louisiana na nakaparada lamang sa isang apartment complex sa Houston. Sa halip na agad kumilos, maingat na minatyaga ng task force ang paligid. Nagbunga ang kanilang paghihintay ng bandang tanghali nang lumabas ang isang babaeng itim at nagtungo sa sasakyan. Sa pagtukoy, nakumpirma nilang ito'y si Brianna, ang babaeng may mahalagang kaugnayan sa kasong iniimbestigahan. Pagkatapos pumasok ni Brianna sa sasakyan at magsimula magmaneho, agad inilunsad ng task force ang kanilang plano na palihim itong sundan. Na makagawa si Brianna ng maliit na paglabag sa trapiko, nagsagawa ng traffic stop ang mga pulis at pinahinto siya para sa karaniwang inspeksyon. Dahil dito, nagkaroon sila ng magandang pagkakataon para makalapit at makapanayam si Brianna. Bagaman halatang kinakabahan, nakipagtulungan si Brianna matapos ipaliwanag ang dahilan. Sa panayam sa kanya sa gilid ng kalsada, umamin siya na ilang mahahalagang detalye. Noong December 28, paulit-ulit siyang pinakiusapan ng isang kaibigan na may palayaw na pimp na hiramin ang kanyang sasakyan at maging isa pang kaibigan ang tumawag para kumbinsihin siya. Sa huli ay pumayag si Brianna at nakipagpalit ng sasakyan. Ibinigay ni Brianna kay Pimp ang bagong nirentahang Dodge kapalit ng isa pang sasakyan na pansamantala niyang gagamitin. Sinabi ni Pimp na ibabalik niya ang sasakyan makalipas ang 1 o 2 araw at nangakong bibigyan siya ng $1,500 o kulang-kulang na 85,000 sa peso pagkabalik. At nang makalipas ang ilang araw, bumalik nga si Pimp sa Houston. Ibinalik ang Dodge at binigyan si Brianna ng 1,500 para pambayad sa naipong renta. Dahil dito naging malaking ebidensya ang testimonya ni Brianna na si Fernando ang mismo nagmamaneho ng SUV para gawin ang krimen. Kagad na kinumpiska ng mga pulis ang Dodge para sa forensic examination. Pagsapit ng katapusan ng January 2024, inaprubahan ng Tarrant County ang arrest warrant laban kay Fernando para sa kasong murder. Noong January 26, 2024, nakipagtulungan ang Houston Police sa mga federal force para palibutan ng isang bahay sa North Houston na pinaniniwalaang pinagtataguan ni Fernando. Mabilis at biglaan ang operasyon. Naaresto si Fernando nang hindi gaanong nanlaban. Matapos ang halos 1 buwang pangamba, nakahinga na ng maluwag ang komunidad ng Vietnamese sa Arlington sa balitang nahuli na ang salarin at wala ng banta sa lipunan. Ngunit sa loob ng interrogation room sa Harris County Jail sa Houston,
Ipinakita ni Fernando ang kabaligtaran ng ugali mula sa inaasahan ng mga imbestigador. Nanatili siyang tahimik at mariing tumangging sagutin ang mga tanong tungkol sa tunay na motibo ng kanyang pagsubaybay at pag-atake kay Kim. Malaking hamon para sa mga imbestigador ng Arlington ang mapilit siyang magsalita. Umaasang balang araw ay kusa rin niyang ibubunyag ang katotohanan upang tuluyang luminaw ang kasong ito. Noong May 2024, opisyal na inaprubahan ng Tarrant County Grand Jury ang indictment laban kay Fernando para sa mabigat na kasong kriminal. Gayunpaman, tulad ng ibang komplikadong kaso ng pagpatay, nangangailangan ng mahabang panahon ang proseso ng paglilitis at hindi rin naiiba ang kasong ito. Magpahanggang ngayon ay wala pa ring formal na paglilitis dahil patuloy pang kinokolekta ang karagdagang ebidensya. Isinasagawang masusing forensic examination at tinapos ang mga komplikadong legal na hakbang para sa pre-trial. Kasalukuyang nakakulong si Fernando sa Tarrant County Jail nang walang piyansa dahil sa sobrang bigat ng krimeng ipinataw laban sa kanya. Patuloy pa rin ginagamit ni Fernando ang kanyang karapatang manahimik na nakasaad sa batas. Wala pa siyang ginagawang anumang pag-amin o pampublikong pahayag bilang depensa. Ayon sa mga hula ng mga legal na eksperto, malamang ay payo ng kanyang abogado na huwag siyang umamin ng kasalanan. Kung ganon, tuluyang mapipilitan ang kaso na umusad sa pampublikong paglilitis. Kapag naging maayos ang takbo ng paglilitis at napatunay nagkasala si Fernando, ganap nang maihahatid ang hustisya. Subalit ang paglilitis din ang magiging una at marahil tanging pagkakataon na maririnig ng publiko ang mismong salita mula sa bibig ng pumatay sa kasong yumanig sa buong komunidad.